Ang alamat ng Villa Amihan, ang araw na muling natuklasan ng Pilipinas ang kanyang tunay na halaga. Kinansela ko na ang lahat ng biyahe patungong Pilipinas. Tiyak na babagsak na ang industriya ng turismo nila ngayon. Tumawa ng malakas si Chen Wei, ang CEO ng dambuhalang travel agency mula sa China, ang Dragon Empire Tours. Buong puso siyang naniniwala na hindi mabubuhay ang mga Pilipino kung wala ang perang winawaldas ng kanyang mga kliyente. Ngunit, makalipas ang ilang linggo, hindi isang wasak na industriya ang kanyang nakita, kundi isang paraisong puno ng mga mayayamang turista mula sa Europa at Amerika na nagtala ng pinakamataas na kita sa kasaysayan ng mga resort sa kabundukan ng Pilipinas. Sa pagkabigla sa hindi inaasahang pangyayari, dali-daling tumawag si Chen Wei. Subalit, ang tugon na natanggap niya mula sa babaeng may-ari sa kabilang linya ay isang matatag at maningning na pagtanggi na hindi niya kailanman inasahan. Bakit ang malawakang kanselasyon ay nagbunga pala ng muling pagbangon ng Pilipinas? At ano ang kalunos-lunos na sinapit ng mayabang na CEO na ito? Halina't ating tuklasin. Sa panahon kung kailan nagsisimula ng lumamig ang hangin, ang kabundukan ng Benguet ay nababalot na ng kulay ng taglagas, handa nang salubungin ang pinakamagandang panahon ng taon. Ngunit, salungat sa gandang ito, ang labi ng Villa Amihan, isang resort na may 100 taong kasaysayan, ay nababalot ng magulong tensyon. Ang lugar na ito, na dating kilala sa katahimikan bilang pinakadakilang luho, ay lubusang nagbago sa mga nakalipas na taon. Dahil sa matatag na palitan ng piso, dumagsa ang mga turista mula sa ibang bansa. Ang tinatawag na over-tourism ay umabot na maging sa liblib na resort na ito. Si Tala Reyes, ang batang may-ari, ay muling nasa front desk, walang tigil sa pagyuko at paghingi ng paumanhin. Isang grupo ng mga banyagang turista ang umukupa sa mga sofa ng lobby, malakas na nakikipag-usap sa kanilang mga telepono habang ang mga balat ng kanilang kinain ay nakakalat sa sahig. Isang malaking grupo naman ang pilit na tinatahak ang pasilyong gawa sa makintab na nara habang suot ang kanilang sapatos, kahit pa may mga paalala sa Filipino, Ingles at Hapon na nagsasabing magtsinelas lamang sa loob. Si Miguel, isang tapat na empleyado, ay buong sigasig na sumesenyas upang pigilan sila. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, sinigawan pa siya ng mga ito. Sa tuwing nakikita ni Tala ang isang matandang mag-asawang Pilipino na dati suki na nila, na tila tumatakas habang nagche-check out, kumikirot ang kanyang puso. Dati, mas tahimik at nakaka-relax dito. Ngayon, para na kaming nasa ibang bansa, hinaing nila. Sa bawat reklamong tulad nito, nakakaramdam siya ng takot na tila ang tradisyong dapat niyang protektahan ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, bilang isang negosyante, alam niyang sila ay mahahalagang kliyente. Sila ang bumuhay sa pananalapi ng resort na lubhang naapektuhan ng pandemya. Sa gitna ng alanganing ito, pinipilit ni Tala na ngumiti, kahit pa ang kanyang isip ay pagod na pagod na. Isang hapon, malakas na tumunog ang telepono sa opisina. Nang makita ni Tala ang numero, marahan siyang napabuntong hininga. Ang tawag ay mula sa Dragon Empire Tours, ang dambuhalang travel agency mula sa China na kamakailan ay namamayagpag sa industriya ng turismo sa Pilipinas dahil sa kanilang napakalaking pondo. Ang kausap niya ay ang CEO, isang lalaking nagngangalang Chen Wei. Para sa kanya, ang Pilipinas ay isa lamang murang shopping haven at wala siyang anumang respeto sa kultura at kaugalian nito. Kilala siya sa industriya bilang isang mayabang at mapagmataas na tao. Pagkasagot ni Tala ng telepono, bago pa man siya makabati, umalingaw-ngaw na ang nakabibinging boses ni Chen Wei. Ang sinabi nito ay napaka-imposible, na napaisip si Tala kung tama ba ang kanyang narinig. Hinihiling ni Chen Wei na i-book ang buong resort para sa kanila sa susunod na buwan, ang kasagsagan ng peak season, at ang halagang inaalok niya ay mas mababa pa sa kalahati ng karaniwang presyo. Ang katwiran niya, magdadala sila ng daan-daang mayayamang kliyente, kaya't nararapat lamang nabigyan sila ng malaking group discount. Siyempre, ang mga booking para sa susunod na buwan ay puno na 6 na buwan pa lang ang nakalilipas. Matagal nang may reserbasyon ang mga tapat na Pilipinong parokyano na mahalang resort at mga turistang Europeo na naghahanap ng tahimik na bakasyon.
Nang magalang na ipinaliwanag ni Tala ang sitwasyon at tinanggihan ang alok, biglang nagbago ang himig sa kabilang linya. Tila ba isang pagtataksil ang ginawa sa kanya ni Chen Wei at nagsimula itong magalit. Yung mga naunang booking, i-cancel mo na lang lahat yan. Sabi niya na para bang wala lang. Ang kanyang pananaw ay sukdulan sa pagiging makasarili. Kahit pagsama-samahin mo pa ang lahat ng Pilipinong bisita mo o yang iilang banyaga, kakarampot lang ang kikitain mo. Unahin mo kami ang malaking kliyente. Kanselahin mo lahat ng maliliit na booking na yan at ibigay mo sa amin ang mga kwarto. Yan ang tamang paraan ng pagnenegosyo. Para sa kanya, ang sikat na Filipino hospitality ay isang bagay na nabibili ng pera. Ngunit para kay Tala, ang pangako sa isang bisita ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kalaki ang perang ialok, hinding-hindi niya kayang paalisin ang mga naunang nag-book na bisita. Ang paggawa nito ay katumbas ng pagdungis sa isang daang taong dangal at reputasyon ng Villa Amihan. Sa isang matatag na paninindigan, tinanggihan ni Tala ang kahilingan ni Chen Wei. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang di matitinag na tindig ay tila isang malaking sampal sa ego ni Chen Wei. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang linya na sinundan ng mababa at nagbabantang boses ni Chen Wei. Sige, ang pagtanggi mo sa alok ko ay nangangahulugang hindi lang ang Dragon Empire Tours ang kinalaban mo, kundi ang buong network na nasa likod namin. At bago ibaba ang telepono, binitiwan niya ang isang katagang mahirap paniwalaan. Magsisisi ka. Pagsisisihan mo ito. Wawain ko ang lahat ng turista sa Pilipinas. Hindi nagtagal ay naunawaan ni na Tala ang kahulugan ng mga salitang iyon. Kinabukasan, sabay-sabay na ibinalita ng media. Mayroong malawakang kanselasyon ng mga biyahe mula China patungong Pilipinas na umabot sa 540,000. Ang opisyal na dahilan ay problema raw sa pag-i-issue ng visa, ngunit para sa mga tagaloob ng industriya, malinaw na ito ay isang sinadyang hakbang. Ang maimpluwensyang grupo ni Chen Wei ang nag-utos ng sabay-sabay na kanselasyon at ginamit pa nila ang social media at kanilang network para maglunsad ng isang negatibong kampanya. Itigil ang pagbiyahe sa Pilipinas ngayon. Napakalaki ng epekto. Sa screen ng computer sa Villa Amihan, sunod-sunod na naging pula ang mga booking. Hindi lamang ang mga mula sa ahensya ni Chen Wei, kundi maging ang mga independent traveler na natakot sa balita ay nagsimula na ring magkansela. Ang inbox ng email ay napuno ng mga mensaheng may subject na cancellation notice. Halos maubusan ng papel ang printer sa opisina dahil sa walang tigil na pagprint ng mga kanselasyon. Sa loob lamang ng isang araw, halos 40% ng mga booking para sa susunod na buwan ay nabura. Si Miguel, na nakatayo sa lobby, ay namumutlang pumasok sa opisina. Nanginginig ang kamay na iniabot niya ang tablet kay Tala. Ipinapakita roon ang video na pinost ni Chen Wei sa isang social media platform sa China. Nakaupo siya nang mayabang sa kanyang marangyang opisina, may hawak na kupitan ng alak at nakangising nagsasalita. Kita nyo, ito ang kapangyarihan namin. Hindi mabubuhay ang mga Pilipino kung wala ang pera namin. Siguradong umiiyak na sila ngayon habang yakap-yakap ang kanilang mga tuhod. Ang comment section ay puno ng mga sumasang-ayon at nangungutya sa Pilipinas. Tahimik na pinanood ni Tala ang screen. Hindi sa wala siyang galit o lungkot. Ngunit higit pa roon, ang umusbong sa kanyang puso ay isang uri ng determinasyon. Habang nakatingin sa walang tigil na mga abiso ng kanselasyon, naalala niya ang itsura ng resort na pagod at nawalan na ng katahimikan dahil sa overtourism at ang paraan ng pagnenegosyo sa industriya na inuuna ang bilis ng bayad kaysa sa kalidad. Oo, ang 540,000 na kanselasyon ay isang malaking dagok. Maraming hotel at bus companies ang umaray. Isa itong krisis na nakakapanginig. Paulit-ulit na sinasabi ng mga news anchor na hindi matansya ang pinsala. Ngunit para kay Tala, ang blankong talaan ng booking ay hindi lamang isang kawalan. Ito ay parang isang malinis na espasyo matapos tangayin ng malakas na hangin ng alikabok na naipon sa loob ng maraming taon. Nang humupa na ang bagyo ng mga kanselasyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang mga empleyado ay nakayuko, halos malunod sa pangamba kung paano na sila
Sa gitna ng lahat, si Tala lamang ang nakatingala, nakatingin sa malawak na kalangitan ng Benguet sa labas ng bintana. Ang langit ay mataas, at ang mga ulap ay manipis. Hindi ito ang katapusan. Mahina ngunit mariin niyang sinabi. Sa katunayan, dito palang magsisimula ang tunay na hamon. Lubos na nagkamali si Chen Wei. Sinubukan niyang paluhudin ang Pilipinas gamit ang dami, ngunit hindi niya alam ang likas na halaga at lakas ng mga tanawin ng bansa. At lalong hindi niya alam kung gaano katindi ang puso at dedikasyon ng isang babaeng nagngangalang Tala Reyes sa pagprotekta sa kanyang minamahal na resort. Ilang sandali matapos isakatuparan ni Chen Wei ang kanyang banta, ang opisina ng Villa Amihan ay tila nasa isang burol, ngunit ang bumasag sa katahimikan ay isa na namang email mula sa kanya. Binuksan ni Tala ang mensahe. Ang mga salita ay inaasahan na niya. Ano? Natuto ka na ba? Hindi pa huli ang lahat. Padalhan mo lang ako ng video mo na nakaluhod at humihingi ng tawad, at baka pag-isipan ko pang bawiin ang mga kanselasyon. Pero syempre, mas mataas na ng 20% ang babayaran ninyo. Malinaw sa kanyang mga salita ang pagkasabik na makitang nagpapanik at nagmamakaawa ang panig ng Pilipinas. Matapos basahin ang email, walang emosyong iginalaw ni Tala ang mouse at walang pag-aalinlangang pinindot ang delete. Ma'am Tala, bulalas ni Miguel na nasa kanyang tabi. Ngunit sa mga mata ni Tala, walang bahid ng pagdududa. Humarap siya sa kanyang mga empleyado at nagsalita sa isang kalmado ngunit puno ng kumpiyansang boses. Hindi natin siya kailangang sagutin. Ang lahat ng nabakanteng kwarto, buksan natin sa publiko. Ipaalam natin sa mga taong umiwas sa Benguet dahil sa over-tourism na ngayon na ang pagkakataon nilang bumalik. Hindi ito isang desperadong sugal, kundi isang deklarasyon ng pagbabalik sa kung ano ang nararapat. Agad na in-upload sa kanilang official website at social media ang anunsyo tungkol sa mga bakanteng kwarto. Ang balita na ang resort, na kadalas ay isang taon pang kailangang hintayin para makakuha ng booking, ay milagrosong nagkaroon ng mga bakante ay mabilis na kumalat online. Siyempre, sa simula ay may pangamba. Mapupuno kaya ang isang high-end na resort sa pamamagitan lamang ng mga biglaang booking? Ngunit ang pag-aalalang iyon ay hindi nagtagal. Ilang oras lamang matapos ang anunsyo, nagsimula ng tumunog ang telepono. Ibang-iba ito sa malamig na tunog ng mga tawag para sa kanselasyon. Ang mga ito ay puno ng sigla. Ang mga naririnig mula sa kabilang linya ay matatas na Ingles at magagalang na Filipino. Nakita ko sa balita ang tungkol sa mga kanselasyon. Ibig sabihin ba nito, mas tahimik na sa Benguet ngayon? Matagal ko nang gustong magstay diyan pero laging fully booked kaya sumuko na ako. Gusto sana naming mag-asawa na ma-enjoy ang mga tanawin ng payapa. Unti-unting sumaya ang mga mukha ng mga empleyadong sumasagot ng tawag. Ang kanilang kausap ay hindi lamang mga taong naghahanap ng matutuluyan, kundi mga taong tunay na naghahanap at nagpapahalaga sa kultura ng Pilipinas. At dumating na ang inaabangang peak season. Sa harap ng Villa Amihan, wala na ang mga naglalakihang bus at mga tour guide na sumisigaw sa megaphone. Sa halip, ang mga bumababa mula sa mga taxi at private van ay mga turistang Europeo at Amerikano at mga pamilyang Pilipino na matagal nang hindi nakakabalik sa Benguet. Pagpasok pa lang nila sa lobby, agad silang namangha sa katahimikan at sa ganda ng hardin sa labas ng bintana. Nang walang nagsasabi, kusa nilang hininaan ang kanilang mga boses. Nang makita ni Tala ang tagpong iyon, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Ito ang itsura ng resort na gusto naming protektahan. Ang kamangha-manghang pagbabago ay hindi lamang sa pakiramdam. Sa katapusan ng buwan, si Miguel, na namamahala sa accounting, ay lumapit na may di makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Ang kabuuang kita ay mas mataas pa kaysa noong nakaraang taon sa parehong buwan. Ang occupancy rate mismo ay mas mababa kumpara noong puno sila ng mga tour group, ngunit dahil ang mga individual na bisita ay nagbabayad ng buong presyo at kumukuha pa ng mga karagdagang serbisyo tulad ng fine dining na Filipino cuisine, premium na Barako coffee at spa, ang ginagastos ng bawat isa sa kanila ay ilang beses na mas malaki kaysa sa mga miyembro ng tour group. Ma'am Tala, tingnan niyo po ito, sabi ni Miguel na itinuturo ang bahagi ng ulat para sa repair costs. Nakasulat doon ang numerong 0.
Ang mga dating buwanang problema tulad ng sirang bintanang kapis, maruming sahig na kahoy o ninakaw na mga gamit ay walang nangyari ni isa man lang ngayong buwan. Ang overtime ng mga empleyado ay bumaba rin ng malaki. Dahil hindi na sila pinahihirapan ng mga hindi makatwirang hiling, nagkaroon sila ng oras at lakas upang magbigay ng taos-pusong serbisyo sa bawat bisita. Ang resulta, ang customer satisfaction ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang mga online review ay napuno ng 5-star ratings at mga pasasalamat. Ang ginawang kanselasyon ni Mr. Chen ay naging pinakamagandang detox para sa Villa Amihan, sabi ni Miguel. Tumango ng malalim si Tala. Ang fenomenong ito ay hindi lamang sa Villa Amihan nangyari. Ang buong Benguet at maging ang buong Pilipinas ay nakaranas ng parehong pagbabago sa kalidad. Ang pagluwag sa mga lugar ay nag-alis sa pagkaantala ng mga bus at tren. Ang pamumuhay ng mga lokal ay bumuti. Ang mga lansangan ay muling naging payapa. At nang malaman ito ng mga mayayamang turista sa buong mundo, nagsimula na silang dumayo sa Pilipinas. Ang tono ng media ay nagbago na rin. Tagumpay na pagbabago sa turismo ng Pilipinas, isang bagong mukha ng paglalakbay. Mga headline na nagpalamuti sa mga pahayagan. Samantala, sa kabilang dako ng dagat, sa China, ang nangyayari ay kabaligtaran ng inaasahan ni Chen Wei. Noong una, tiwala siyang ang malawakang kanselasyon ay gagawing ghost town ang mga tourist spot sa Pilipinas at mapipilitan silang sumuko. Nagdiwang siya kasama ang kanyang mga tauhan sa isang mamahaling restaurant. Ngayon, siguradong naintindihan na ng mga Pilipino kung gaano tayo kadakila. Pagmamayabang niya. Ngunit, nagsimulang dumating ang mga hindi magandang balita. Sir, tingnan niyo po ang social media. Mukhang may problema, sabi ng isang tauhan na namumutla habang inaabot ang tablet. Ipinapakita roon ang isang sikat na app, ang trending topic, ang ganda ng Pilipinas ngayon. Ang mga video na in-upload ng mga turista mula sa Hong Kong, Macau, Europa at Amerika ay nagpapakita ng mga dalampasigang hindi siksikan, mga makasaysayang lugar na nababalot ng katahimikan at mga mararangyang hapunan sa mga resort sa kabundukan. Sa mga video, sabay-sabay na sinasabi ng mga turista, hindi na siksikan tulad ng dati. Pwedeng kumuha ng litrato kahit saan. Ang hangin ay sariwa at ang mga tao ay napakabait. Sayang kung hindi ka pupunta ngayon. Ang masaklap, ang mga post na ito ay umabot sa mga kliyente mismo ni Chen Wei, ang mga mayayamang Chino. Sila dapat ang kasama sa tour patungong Pilipinas ngunit sinabihan na may problema sa visa kaya napilitang sumuko. Nang makita nila ang payapa at eksklusibong itsura ng Pilipinas sa screen, nakaramdam sila ng panghihinayang at matinding galit. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Chen Wei. Ang mga tumatawag ay ang kanyang malalaking kliyente at mga asawa ng maimpluwensyang opisyal ng partido. Chen Wei, anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mong bawal nang pumasok sa Pilipinas? Ang kaibigan ko, nag-DIY travel lang at nakapag-check-in sa isang napakagandang resort. Bakit kami hindi makapunta? Ing Doris, An, Ini, Anbari Sarkana, Nambari Sarkana, na. Ang galit na sigaw mula sa telepono ay nagpabasa ng malamig na pawis sa noo ni Chen Wei. Hindi po, kasi may problema po sa kapasidad ng Pilipinas na tumanggap ng bisita. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit ang mga video sa social media na nagpapakita ng masayang pagtanggap sa mga turista ay direktang sumasalungat sa kanyang kasinungalingan. Ang plano ni Chen Wei na maghintay na lumuhod ang Pilipinas ay ganap na pumalpak. Hindi lamang sila hindi lumuhod, nakahanap pa sila ng mas mabuting mga kasosyo at lalo pang kuminang. Anong ginagawa nyo? Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Tawagan nyo agad ang mga hotel sa Pilipinas. Bawiin nyo ang mga kinansela nating booking. Mawawala lahat ng kliyente natin. Ngunit ang swerteng binitawan ay hindi na ganoon kadaling mababawi. Nanginginig ang mga daliri ni Chen Wei habang personal niyang tinawagan muli si Tala. Kahit na isuko niya ang kanyang pride, kailangan niyang makakuha ng mga kwarto. Kung hindi, malalagay sa panganib ang kanyang kumpanya. Ang takot na ito ay gumapang sa kanyang likuran. Sinagot ni Tala ang telepono. Ang narinig niya ay ang balisa at pilit na nagpapakyut na boses ni Chen Wei. Ah, Miss Tala, si Chen Wei ito. Kamusta? Sigurado akong malungkot kayo dyan, no? Pilit niyang pinasasaya ang kanyang tono,
ngunit hindi maitago ang panginginig. May magandang balita ako para sa'yo. Espesyal para sa resort mo, tatanggalin ko na ang travel ban namin. Simula sa susunod na linggo, ibubook kita ng 5 bus ng tour groups. Dapat magpasalamat ka sa akin, ha? Naniniwala pa rin si Chen Wei na siya ang may kontrol. Inakala niyang kapag nag-alok siya ng pabor, sasambahin siya ng panig ng Pilipinas. Ngunit ang reaksyon ni Tala ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Tumahimik siya sandali at sumagot sa isang boses na kalmado na para bang kausap ang isang estranghero. Sino po sila? Si Mr. Chen Wei po ba? Nakasabay ng 540,000 na kanselasyon ay pinutol na rin ang ugnayan sa aming resort. O ibang tao po kayo? Ang sarkastikong tanong na iyon ay nagpatahimik kay Chen Wei. Anong sinasabi mo? Strategy lang sa negosyo yon. Kalimutan na natin yon. So may bakante pa kayo, di ba? I-book mo na agad para sa akin. Pero dahil biglaan to, bigyan mo ako ng 30% discount. Nagawa pa niyang tumawad. Ang kasakiman niyang iyon ay nagdulot kay Tala ng awa, higit pa sa galit. Huminga siya ng malalim at malinaw na sinabi, "Paumanhin po, Mr. Chen Wei, ngunit hindi na po kami tumatanggap ng booking mula sa inyo." Ano? Bakit? Hindi ba't sabi mo may bakante? Opo, dati po mayroon. Ngunit ngayon, puno na po lahat. Ang mga kwartong na bakante, dahil sa inyong kanselasyon, ay napuno na ng mga individual na bisita na nagbabayad ng buong presyo at nagpapahalaga sa kultura at katahimikan ng Pilipinas. Puno na po kami hanggang sa susunod na 6 na buwan. Nagbago ang boses ni Chen Wei. 6 na buwan? Nagbibiro ka ba? Paanong mapupuno yan ng mga individual na bisita lang? Hindi kayo mabubuhay kung wala ang mga tour group namin. Ngunit nabuhay po kami. Sa katunayan, mas malusog pa kami ngayon. Matatag at puno ng kumpiyansa ang boses ni Tala. Natutunan namin na sa paghahabol sa dami, nawala sa amin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Salamat sa mga taong tulad ninyo na pilit na nagkansela dahil doon namin natuklasan kung sino ang mga bisitang dapat naming pahalagahan. Sila yung mga tahimik na naglalakad sa hardin, ninanamnam ang aming kape at nagsasabi ng salamat po sa aming mga staff. Hindi na namin bibitawan pa ang kaligayahang mapuno ang aming resort ng mga ganitong uri ng bisita. Naramdaman niya ang pagmamadali ni Chen Wei sa kabilang linya. Teka. Sige na please, kahit full price babayaran ko. Doblehin ko pa, ihanda mo na ang mga kwarto para sa kliyente ko. Malulugi ang kumpanya ko. Sa unang pagkakataon, lumabas ang totoong nararamdaman ni Chen Wei. Hindi ang turismo ng Pilipinas ang inaalala niya, kundi ang pagkawala ng kanyang mga kliyente at ang mga bayarin mula sa paglabag sa kontrata. Kahit doble pa po ang ibayad ninyo, hindi po namin matatanggap. Hindi po kami ang tipo ng lugar na magpapalayas ng kasalukuyang bisita para lang sa pera. Siguro po, subukan nyo na lang sa ibang bansa. Bagamat, base sa mga review ninyo online, mukhang wala na ring bansa ang gustong makipagnegosyo sa inyo. Anong pinagsasabi mo? Magsisisi kayo. Ang Pilipinas ay isang. Bago pa man matapos ni Chen Wei ang kanyang sigaw, tahimik ngunit madiing ibinaba ni Tala ang telepono. Ang malutong na tunog ng pagbaba ng auditoryo ay tila isang deklarasyon ng tuluyang pagputol ng ugnayan kay Chen Wei at sa lahat ng mga abusadong turista ng nakaraan. Ang pagbagsak ng Dragon Empire Tours ay kalunos-lunos. Ang galit ng mga mayayamang kliyenteng umasa sa biyahe patungong Pilipinas ay nag-alab. Hindi lamang ito natapos sa social media. Sunod-sunod silang nagsampa ng kaso, humihingi ng malalaking refund at danyos. Dahil sa nawalang tiwala, walang bangko ang gustong magpautang sa kanya. Kahit ibenta pa ni Chen Wei ang lahat ng kanyang ari-arian, hindi niya kayang bayaran ang kanyang mga utang. Ang kumpanya ay tuluyang bumagsak. Ang lalaking dating nagmayabang na "Ako ang bumubuhay sa turismo ng Pilipinas" ay nawala na sa industriya, baon sa utang. Sinasabing ang huli niyang nakita ay isang larawan sa kanyang telepono. Ang mga karibal niyang mayayaman na masayang nakangiti sa loob mismo ng resort sa Pilipinas na kanyang sinubukang wasakin. Lumipas ang panahon. Sa pagsapit ng taglamig, ang hardin ng Villa Amihan ay nababalot ng katahimikan at ganda. Sa paglubog ng araw, sinindihan ang fireplace sa lobby. Isang matandang mag-asawang Europeo at isang magkasintahang Pilipino ang payapang nagpapalipas ng oras. Wala na ang dating ingay at gulo.
tanging isang komportable at tahimik na daloy ng panahon. Lumapit si Miguel kay Tala matapos ang kanyang trabaho. May hawak siyang isang sulat na iniwan ng isang bisitang nag-check-out. Ma'am Tala, tingnan niyo po. Mula sa isang bisita mula sa Switzerland. Sabi niya, ito raw ang pinakamagandang karanasan sa buong buhay niya. At salamat sa pagprotekta sa katahimikang ito. Ay, kinuha ni Tala ang sulat, binasa ng mabuti, at tumingin sa malawak na tanawin ng Benguet sa labas. Tama ang ginawa natin, Miguel. Opo, ma'am. Sa totoo lang, akala ko noon katapusan na natin. Pero ngayon, ito na ang pinakapaborito kong itsura ng resort. Ipinagmamalaki kong magtrabaho dito. Ang dami ay maaaring isang lakas, sabi ni Tala. Ngunit ang puso ay isang mas malakas na kapangyarihan. Dahil sa nangyaring ito, marahil ang buong Pilipinas ay natauhan na, i.e. Ang 540,000 na kanselasyon, isang pangyayaring wala pang katulad, ay nagsimula bilang isang atake sa turismo ng Pilipinas. Ngunit sa huli, ito ay naging isang kinakailangang detox para sa bansang pagod na sa over-tourism. Ito ay naging isang pagkakataon upang muling suriin ang landas ng pilit na pagpapalawak at muling kilalanin ang tunay na halaga nito. Ang ganda ng pakikipagkapwa-tao at ang dignidad ng pagiging magalang. Ngayon, ang turismo ng Pilipinas ay pumapasok sa isang bagong yugto. Mula sa pagiging mura at malapit, ito ay nagiging isang lugar na kahit mahal, sulit puntahan dahil sa kanyang kakaibang alindog. Ang hindi pagyuko sa mga hindi makatwirang hiling tulad ng kay Chen Wei at ang pagtanggap lamang sa mga bisitang may respeto ang siyang nagpataas pa sa halaga ng kanilang tatak na patuloy na umaakit sa mga tao mula sa buong mundo. Itinabi ni Tala ng maingat ang sulat sa kanyang dibdib. Kasama si Miguel, yumuko sila ng malalim habang naghahandang salubungin ang paparating na bisita. Maligayang pagdating. Welcome po sa Villa Amihan. Ang kanilang mga boses ay mas malinaw kaysa dati na tila umaabot sa malayo. Ang kalangitan ng Pilipinas, pagkatapos ng bagyo, ay napakataas, napakaganda at napakalinaw.